ang talagang isa sa mga trending mga kababayan na topic. Si Bato de la Rosa ay inuulit-ulit na ngayon at nagiging narrative mga kababayan ang patutsada ni PBBM doon sa pinabili po ng suka noong February 11 sa kanilang kick-off rally. Etong si Bato sumagot, nagmukhang tanga. Nagmukhang tangang roper ang loko. Bakit, GP? Mga kababayan, ang liwaliwanag ng sagot ni Bato de la Rosa. Liwanag, liwanag na tanga. Hindi, ang ibig kong sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdidefine or tawag dito, sa kanyang paglalarawan ng isang kandidato sa kabila ay dito sa amin lahat kapag itong mga ito ay hold on, mali pala. Iba pala yung napapakita ko dyan sa inyo. Sabi niya, yung mga tao dito, yung lineup namin ay talagang maasahan, subok, at hindi ka na mag-OJT pa. At hindi ito kagaya ng mga pinabili mo lang ng suka ay meron ka ng COC or Certificate of Candidacy. Sumagot ngayon itong si Bato mga kababayan na wala naman po na walang kwentang mga sagot, walang kwentang statement. Di ba pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabili lang ng suka, hindi niya naman minamaliit yung tao na bumili ng suka. Ang sinasabi niya ay dapat alamin mo yung lugar mo. 'Di ba? Hindi pwedeng yung walang alam sa batas, yung mga mag-OJT lang ay makakaupo na basta-basta. Dapat ang isang taong uupo, may karanasan, may isip, at syempre, marunong magtrabaho, mga kababayan. Hindi yung walang alam. Pero ang sagot, di ba to? Wala pong masama sa nagbebenta ng suka. Huwag natin silang maliitin. Minaliit ba ni PBBM yung nagbebenta ng suka? Wala siyang sinabing ganun ba to? Ang layo ng sagot mo. Wala siyang sinabi na ang nagbebenta ng suka, mga kababayan, ay isang maliit na tao. Ang sinasabi niya ay ito ay pagkukumpara na wala naman alam. Ito yung tunay ba to na tinatawag na figure of speech. Di ba ginagamit mo yung salita na yan? Figure of speech kay Duterte sa lahat ng mga salita niya kahit hindi naman. Ito yung tunay na figure of speech. Pinabili ka lang ng suka. Pagbalik mo, may certificate of candidacy ka na. 'Di ba? Meaning to say, wala ka naman alam, 'di ba? Pero gusto mo pumasok, maging senador agad, gusto mo mag-OJT muna. Ang gusto mo, dito, mag-adjust ang Senado sa'yo. Ganon ba to? 'Di ba? Parang sinabi ni PBBM, katulad niyan, yung isang kalbo, naging PNP chief, naging senador, kahit title ng lupang, sabi niya ganon. Hindi, ito pagkukumpara, kahit title ng ating pambansang awit. Ang sagot ni Bato, bayang magiliw. Di ba? Ano pa sabi niya, mga kababayan? Mr. President, nung bata pa kami, nagbibenta kami ng suka para may pandagdag baon. Wala pong masama sa nagbibenta ng suka. Huwag natin silang maliitin. Diyos ko, hindi ba alam ni Bato ang ibig sabihin ng nagbebenta ng suka? Pagbalik may COC na. Hindi naman niya sinabi na yung nagbebenta ng suka dyan, bawal maging presidente. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, pinabili lang ng suka, di ba? Tapos pagbalik may COC na. Ibig sabihin, they are not ready. Di ba? Madali bang
unawain yung bagay na yun. 'Di ba? Sabi niya, they are not equipped. They are not ready for the function of being a legislator. Hindi yan trabaho ng pangkaraniwang tao. Trabaho yan ng may maalam sa batas, trabaho yan nung masipag, at trabaho yan ng talagang naglilingkod sa taong bayan. Hindi sila or hindi yung Senado ang maglilingkod sa kanila. Ah. Sabi ni Robbie Ong, daming drama sa buhay nito, Bats. GP, wag nang bigyan ng pansin yan. Hindi, mga kababayan, alam nyo ba, Mama Amelia Espiritu, kung hindi natin bibigyan ng pansin ito, alam nyo yung pagsabay nila sa trending, sa thread, yan po yung nakakaano sa kanila, nakakapagpataas ng rating. Kaya kailangan natin i-debunk. Pinapakita natin dito na itong si Bato ay bobo. Hindi niya naiintindihan yung pagkakasabi po ng pinabili ng suka, pagbalik ay may COC na. Simple lang ibig sabihin nun. Sa figure of speech, sinasabi ni PBBM na yung tao na yon ay hindi naman equipped. Ito ay hindi handa. 'Di ba? Hindi na babagay doon sa trabaho na yon. Kasi kumbaga, bubot pa. 'Di ba, Ma'am Emily Sipagan? Dapat sa tao na yon, nag-aral muna para nang sa ganon, pagdating ng panahon, meron siyang ipagmamalaki. Kaya niyang makisabay sa paggawa ng batas, hindi pag-upo dyan sa bangko at bumutas ng puncher hole. 'Di ba? Yun ang gustong sabihin ng Pangulo natin. Ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, Ma'am Emily Sipagan, salamat po sa pag-share ng blessing. At dahil nga, etong si Senator Bato ay nabukalkal ang kanyang ulo, mga kababayan, medyo binago niya ang narrative ngayon. Ang binabanggit niya na, hindi na ganito. Mr. President, nung bata kami, nagbebenta kami ng suka para may pandagdag baon. Wala pong masama sa nagbebenta ng suka. Huwag natin silang maliitin. Hindi na po yun ang narrative ni Bato. Iba na, mga kababayan. Di ba si Bondok, attorney yan? Di ba si Vic Rodriguez, attorney yan? Si Marcoleta, attorney yan. Yan ang sinasabihan mo na nag-deliver lang ng suka? Aba, bago na. Bato ah. Oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Nagpapatawa na naman si Bato. Alam nyo, nakakakuha rin ng simpatya si Bato. Promise. Dahil sa paggamit niya po ng mga mahihirap, paggamit niya ng mga salitang kami noon, walang-wala, yung pagbebenta ng suka ay marangya. Mga ganon. Diba? Nakakakuha ng simpatya si Bato. Kaya kailangan natin yan i-debunk. Dahil hindi niya naiintindihan yung salitang figure of speech. Where in fact, lagi niya po itong ginagamit sa lahat ng mga statement ni Tatay Digong niya. Di ba? Nasabi niyo, oh, figure of speech lang yan. Tingnan niyo kung magsalita. Di ba? Pero yung figure of speech, hindi niya naiintindihan pag si PBBM ang nagsabi ng mga bagay na yon. Simpleng pinabili ng suka
Pagbalik may COC na, huwag daw malitin ang nagbibenta ng suka. Dahil nakakadagdag daw ito sa pambili ng pambaon o pang dagdag sa kanilang pambaon. Minaliit ba ng Pangulo? Hindi naman. Ang sinasabi niya lang, uulitin ko ulit, Senator Bato, figure of speech yan. Na ang ibig sabihin, dapat qualified ka. Dapat may pinag-aralan ka. Dapat ready ka. Dapat equip ka. Hindi yung kung sino-sino lang. Dahil nakakahiya. Kung sino-sino lang ang ilalagay natin sa Senado, magiging Robin Padilla lang yan. Mag-OJT muna habang pinapasahod ng Senado. BMB Romy, sabi ni Francisco Umbas Jr., Tobats, you're out of tune. Missy Mercy, Bato, ang kalbo talaga natangay na ang kanyang utak. Ewan ko ba? Sabi nila matalino naman daw yan si Bato. Nasaan na napunta? Mga kababayan, sa talampakan? Bato sa langit. Ang tamaan ay sa pool. Yan si Bato. Hindi lang bato-bato sa langit. Ang tamaan ay pangit. Si Bato yun. Oh. Hindi kasi masyado, tama po kayo, masyado silang tinamaan sa statement na yun ni PBBM. Meron nga ako nakitang isang post eh. Sabi nung DDS mga kababayan, puro daw paninira ang banat ni PBBM. Nagmistulang pinklawan na daw siya. Teka, kung kayo bumira, okay lang? Pag si PBBM, ikukumpara nyo sa pinklawan? Sabi nila parang bumalik nung panahon ng 2022 election na. Ang lakas bumanat ah. Nagmistulang Lenny lang, pinklawan ang style. Bakit? Sino ba ang laging tumitira? Sino ba ang laging bumabanat? Sino ba ang gumagawa ng kwento? Eh di ba kayo? Tapos sa simpleng salita, nasaktan kayo. Truth hurt. Truth hurt. Mga maasim ang mukha, sabi ni Momona Nases. Yuki Sawaki sa bunbunan, napunta. Yun lang. Alam nyo, bobo yan si Kalbo. Hina, ano yan? Kokote niya. Wala pala to si Senator Bato, mga kababayan. Okay, eto naman pag-usapan natin ngayon. Iiyak na yan.